Gusto mo bang matutunang buuin ang diamond puzzle? So parehas lang to ng 3x3 na Rubik's Cube. So titignan lang natin to as a 3x3 na merong front. Ito yung front natin. Kung yan ang front, ito yung magiging top, bottom, right, left. Okay? And yung 3x3 natin or equal to 9 cubes per face, ito siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron tayong centerpiece, edge piece, yan literal na dahil nasa edge siya, and ating mga corner pieces. So kung kaya mong buuin ang 3x3, definitely kakayanin mo ring buuin ang isang diamond puzzle. So just remember na meron tayong mga algorithms or formulas na susundin. Actually kung ano yung ginagamit natin ng mga algorithms sa 3x3, i-apply lang natin yun dito. Pero for this video, we will be using beginner's algorithm in solving 3x3 Rubik's Cube. So tandaan lang na just like this one, ito ay 5x5. Pag sinabi nating front or F, ito siya, front. Pinaikot mo siya clockwise. Pero kapag pinaikot mo siya counterclockwise, we call it F prime or F inverted. So nasa sayo na yun kung paano mo siya matatandaan. F prime or F inverted. Since front yung ginalaw natin and minove natin siya counterclockwise. Then we also have, of course, yung right natin. So kapag minove mo siya clockwise, we call it right. Pero if we move mo siya in a direction na counterclockwise, we call it right inverted or right prime. R prime. Ganun din dito sa left. If ang movement niya clockwise, we call it left or L. Pero kapag counterclockwise, left inverted. Ganun din sa ating up or top. Pero sa formulas natin, gagamitin natin yung term na up. Okay, ito yung up kasi clockwise yung movement. Ito yung up inverted kasi counterclockwise. And meron din tayong movement for the bottom. We call this down na lang. So down kapag clockwise ang direction, down inverted kapag counterclockwise or down prime. And always remember na kung ano po yung ating centerpiece, yun din po dapat yung magiging kulay ng ating mga pieces, specifically dito sa ating face. Okay, this time meron lang tayong nahalong ibang kulay since ito nga ay edge nung kabilang part. Okay, but most likely dapat yung mga nagiging cross natin, ayan, ay kakulay ng ating center piece. Ganun din dito, white. So yung cross niya, white din. Okay, cross nito is blue kasi yung ating centerpiece ay blue. So the centerpiece will dictate the color of our cross on each face. So sa mga videos ng pagbuo ng Rubik's Cube, especially yung ating mga 3x3, una natin laging binubuo sa first layer yung white. So actually kahit anong kulay naman pwede, pero para masunod lang yung trend, so white yung una nating bubuuin. So buuin natin yung cross na white. Okay, so hahanap tayo ng mga edge pieces na ilalagay natin dito sa ating cross. So unahin natin to. Ito ay may white and blue. So dapat siya ay nakatapat sa blue din na color. But since the orientation is not correct, na kailangan si blue nandito, si white, gagawin natin, ibababa lang muna natin siya. So lagay sa gilid. So that is up inverted actually. Pero yung first layer naman natin is very logical lang. We won't be using any formulas muna for this cross.
Okay? So, logical lang. Kailangan lang natin igilid para maitapat natin yung blue dyan. Okay? So, blue, blue, white. So, para tumama siya doon, itataas lang natin. So, ito yung mga kailangan nating ma-form. Okay? So, pagbuo ng cross, kailangan tama yung kulay na to. Tama rin dapat yung nasa baba niya. Next, humanap ulit tayo ng ganong pattern. Kailangan white yung nandito, tapos red yung nandyan. Okay, so yung edge piece na hahanapin natin, dapat meron siyang white and red. This time, meron tayong ganito. White, red, although meron tayong blue sa gitna. So, pwede naman siya. Okay? Nangyayari yung kulay sa gitna nila dahil nga po ito ay diamond. Unlike po kung bubuuin natin ay 3x3, so, dalawa lang ang dapat na magiging kulay nito if it is an edge piece. Okay, but this time diamond nga siya. So, again, ilalagay natin sa gilid. Make sure na ibabalik natin to dun mamaya para hindi siya magulo. Okay, nilagay ko lang sa gilid yung edge piece na may red and white. And then, ibababa ko ulit para magtama. So, red, red, may white tayo dyan. Okay, so itataas lang natin yan. Pero bago natin itaas, ibalik na natin to to make sure na hindi natin nagulo yung blue. Okay, so itaas na natin to. Ayan. Okay, so red, red, white, and white nang hindi nagugulo to. Okay, so again, dapat yung white nasa taas natin, then we are facing with green. Gusto natin na ang maging edge piece natin dito is containing green and white. So, hahanapin natin. Okay, again, ito yung front natin. This time, nandito siya sa lower left. Okay, so itapat lang muna natin yan dyan. Okay, green, green siya. Nandito yung white niya. So, medyo madali ito dahil once na ikutin lang natin to, ayan. So, meron na tayong white and white, tapos green and green. And now, we are facing yung ating orange na center. So, dapat orange to, then white. Pero, yun ay exactly nasa likod. Okay, so para mailagay natin yan dito, i-take note na meron na tayong nakaayos dito na edge piece. So, para hindi yan magulo, kailangan ibaba muna natin yan. Okay, ang binababa natin dito is yung edge piece na ilalagay natin para dito. Ibaba lang natin muna yan. Okay, so nasira natin to from the edge piece dun sa taas kanina. Then, kuhain lang natin muna yon. Ayan, ilagay natin dun sa orange. Ayan. So, kakailanganin natin yan later. Ayan siya. Then, yung nasira natin dito, ibalik lang natin. Ayan. So, white and white, red and red pa din. Okay, balikan natin yung orange. But this time, alternate siya again. Orange, white, orange. Ang kailangan natin, orange, orange, then white. So, para may tama yan, again, lagay lang natin sa gilid. Okay. Then, nandito yung orange sa baba. Itatama natin siya dito. Okay. Para maging orange parehas. Pero, nung ginawa natin yon, nasira natin yung edge piece dito. So, make sure na ibabalik natin siya mamaya. So, tapat natin. Orange, orange. Then, ikot natin pataas para white and white na siya doon. Okay, then ibalik natin yung sinira natin kanina. Ayan. So, blue and blue, white and white, orange and orange, white and white. Since buo na yung ating white cross, okay, and nasa tamang orientation naman yung ating mga edge pieces, red and red, green and green, orange and orange, blue and blue. Ayan, masasabi natin na tama yung cross na nabuo natin. Okay, so make sure na palagi pong tama yung kulay ng edge pieces. Now, let's go to the corner pieces. Yan, 4 yan. Okay, favorite kong unahin yung
ating pointed part nung ating diamond. Kasi alam natin na dito yan dapat. Pero dalawa yung pointed part kasi. Okay? So dapat, ang hinahanap natin for this one ay dapat na may white, may red, may green. So, asan yung pointed part na may red, may green, may white? Ito siya. Okay? Ilalagay natin dito. Siyempre, para malipat yan, baba muna natin. So, baba na. Then, ikot lang natin. Okay? May nasira tayo doon. So, balik natin yun. Pataas. This time, nasa baba na yung ating pointed part. Okay? Then, itapat natin yung pointed part na yan doon sa paglalagyan natin. And then, we do this algorithm. Yung right inverted, down inverted, right, down. Hanggang sa umakyat yung pointed part na yan at tumama yung orientation. So, paulit-ulitin natin. Right inverted, down inverted, right, down. Ilang natin. Right inverted, down inverted, right, down. Okay. Isa pa. Right inverted, down inverted, right, down. Right inverted, down inverted, right, down. And right inverted, down inverted, right, down. Ayun. So, umakyat na yung ating white. Right, inverted, down, inverted, right, down. Okay. Isa pa. Right, inverted, down, inverted, right, down. Right, inverted, down, inverted, right, down. And right, inverted, down, inverted, right, down. Ayun. So, umakyat na yung ating white. Now, let's find the other corner pieces. Yung ilalagay natin dito, dyan, at dito. So, let's take a look at this one. Orange. Kung dapat nandyan siya. Okay, so again, tatapat lang natin siya. Dapat laging nasa ilalim. Then, we apply yung atin pong naging formula kanina na right inverted, down inverted, right, down hanggang sa umakyat siya at tumama yung orientation. Right inverted, down inverted, right, down, right inverted, down inverted, right, then down. Okay. So, tama na yung orientation ng ating corner. Next po, for this corner piece, again, ito yung top na white natin. So, subukan nating paakyatin yung blue na corner piece. Okay, so again, itapat doon sa paglalagyan. Dapat nasa baba na siya. Then follow the same formula. Right inverted, down inverted, right, down. Right inverted, down inverted, right, down. Hanggang sa tumama yung orientation. Right inverted, down inverted, right, down. Right inverted, down inverted, right, down. Right, inverted, down, inverted, right, down. And finally, for this corner piece, hanapin natin yung nag-iisang white, which is this one. So, nasa baba na siya. Ilalagay lang natin siya dyan, sa ilalim. Ayan, nasa ilalim na tong corner piece na to, nung paglalagyan natin. Okay, so, follow the same formula. Right, inverted, down, inverted, right, down. Nasa taas na siya pero hindi tama yung orientation. Right inverted, down inverted, right, down. Ulitin lang. Right inverted, down inverted, right, down. Right inverted, down, inverted, right, down. Right, inverted, down, inverted, right, down. And finally, ayun, nasa taas na yung ating white corner piece. Okay? And tama na po yung ating top. After natin mabuo yung top or yung ating white na face, babaligtarin natin siya. Okay? Kailangan yung white na face natin nasa baba na. And then, our goal now is to make this
edge pieces in their correct positions. Kagaya nito. Okay. So, supposedly, yung dapat na edge piece dito ay merong orange and green. Okay. So, ibig sabihin, mali ito. So, ito yung edge piece na kailangan natin na mailipat dito. Okay. But, para tumama ang orientation, kailangan itapat natin siya sa tamang kulay. Green and green. Tapos, orange. So, ita-transfer natin ito dito. Okay. So, meron tayong dalawang formula. One is for the right and one is for the left. Since we are transferring this edge piece dito sa left natin, ang gagamitin natin na formula ay ito. So, we have up inverted, left inverted, up, left, up, front, up inverted, and then front inverted. Ayan. So, nailipat na natin yung edge piece na may green and orange with the correct orientation. The next one is this edge piece. So, dapat ang edge piece na yan ay merong red and blue. Meron naman siyang red and blue pero not on the correct orientation. So, ang gagawin natin para tumama yan, iakyat muna natin. Okay? So, that is also the same as putting this edge piece dito. So, magpapalitan sila ngayon ng posisyon. So, since ita-transfer natin ito sa right, ang formula na gagamitin natin is for the right. So, kanina meron tayong formula for the left, meron naman for the right. So, ang gagamitin nating mga formulas ay up, right, up inverted, right inverted, up inverted, front inverted, up, and then front. Okay? So, dapat yung edge piece natin kanina dito na red and blue nasa taas na. So, hanapin natin. Red and blue. Ayun, nandito siya sa likod. So, itapat natin. Ayan. Red and blue. Need natin yan may transfer dito. Okay, again, gagamit tayo ng formula for the right. Ulitin lang natin. Up, right, up inverted, right inverted, up inverted, front inverted, up, front. Ayan. So, nandito na siya ngayon as our edge piece. Next, for this one, kailangan natin yung edge piece na may red and green. So, hanapin natin. Ito siya. Meron tayong red, meron tayong green. Although, may gray sa gitna nila. So, pwede na yan. Okay? Kasi nga po, diamond ito. So, makakakita tayo ng mga pieces na tatlo ang kulay. Okay, dahil dun sa kanilang features. So, ita-transfer natin ito sa left. So, ang formula na gagamitin natin is for the left. So, up inverted, left inverted, up, left, up, front, up inverted, then front inverted. Ayun. So, nandito na siya ngayon as our edge piece. Then, lastly, for our edge pieces sa second layer, okay, if this is blue, this is orange, kailangan natin yung edge piece dito na may blue and orange, which is this one. May blue, may orange, although mayroon tayong white sa gitna. So, again, itapat natin yan sa tamang kulay. Kung blue to, dapat blue rin yun dito. Then, we follow the formula for transferring to right. So, again, that is up, right, up inverted, right inverted, up inverted, front inverted, and then up, front. Okay, so, yun. Na-transfer na natin yung edge piece na may blue and orange. Now, for our final layer,
titignan natin siya as ating top. Okay? And makikita natin na sa taas natin, meron tayo na form na gray na L. Pero facing yung L natin, yung opening niya facing northwest. Okay? If for example, nabuo natin na ganyan, okay, kailangan lang po ay i-face natin yung L na yan sa northwest bago natin gamitin yung mga susunod na formulas. Actually, there are times na hindi L yung nabubuo natin. It could be a line na dapat ang orientation niya ay horizontal, or it could also be cross na kagad. So, sunod-sunod lang naman yung kanyang pattern. So, after performing several steps, magiging horizontal line din to. So, ito yung gagawin natin. So, front, right, up, right inverted, up inverted, front inverted. Okay, so horizontal line na siya. Okay, so para siyang nagkakaroon ng evolution from L na facing sa northwest. After performing yung front right up, right inverted, up inverted, front inverted, magiging horizontal line siya. Dapat horizontal. Okay, bago i-perform yung same formula. Kasi kung nakaganyan yan, naka-vertical, hindi po pwede. And again, take this as our top view. Okay, hindi siya front. Ito pa rin ang front natin. Okay, let's say, ito yung horizontal. Therefore, ito yung front. So, perform lang ulit yung same formula. Front, right, up, right inverted, up inverted, front inverted. So, nakabuo tayo ngayon ng cross na gray. Okay. Again, let me reiterate na there are times hindi po L yung makikita natin sa top. Okay. It can also be a straight line na kagad or pwede ring cross. Kung ang nakita mo po ay L, kailangan lang i-perform yung front right up, right inverted, up inverted, front inverted 2 times. Kung horizontal line na siya, 1 time mo na lang gagawin. Kung ganito na cross, of course, hindi mo na kailangang i-perform yung formula na yon. After solving for the gray cross, kailangan na itatama naman natin yung mga edge pieces natin. Okay, like this one, green. So, there will be times na sa isang move lang natin na itatama na natin siya. Okay, kagaya nito. Kapag minove natin siya dyan, sa green, kung mapapansin nyo, tama na rin yun dito. Orange and orange, gray and gray. Dito rin, blue and blue, gray and gray, red and red, gray and gray. Pero hindi palaging ganito. So, if hindi ganito yung nangyari, meron tayong mga steps. Okay, let's say ganito yung nangyari. Okay, meron akong green and green, pero sa ibang parts, wala. Okay, hindi to blue. Okay, although I'm forming already gray and gray, green and green. Now, in this case, hanap tayo ng dalawang kulay na magtatama. So, itatry natin na ikutin. Let's say, itapat natin sa red to. Okay, tignan natin kung aside from this, meron ba siyang ibang tatama. So, wala. So, let's try dito sa green. Okay, nag-iisa lang din siya. Sa orange. Ayun. Meron akong orange. Meron din akong blue and blue. Ay, tama naman, gray. Pero, dalawa lang sila. Dito, mali pa rin. Okay, so kapag ganito yung nangyari, itong mga tumama, ang colors na edge piece, okay, dapat they must be facing, one is facing front, and one is facing to the right. Okay, dapat yan yung position. Again, front, and this one sa right. Okay, ito yung dalawang edge piece na tumama. Okay, then ito yung edge pieces na mali. So our formula for this one is right, up, right inverted, up, right, up, right inverted. Then, tignan kung tatama na lahat. Okay, red, green,
orange, tumama, and blue. So, therefore, tama na yung mga edge pieces natin. Then, pag tapos na yung mga edge pieces or na-form na yung mga cross, tama na rin yung mga kulay, kailangan na nating isolve yung mga corner pieces ng ating top. Okay? So, there are some circumstances, like for example, in this situation, tama na yung orientation and kulay nito. Okay? Flat na siya. Pero pagdating dito, maling kulay. Dito, maling kulay, maling orientation. Ito, maling kulay. Maling orientation din. Okay. Actually, tama yung kulay pala. Pero supposedly, dapat nandito siya. Okay. So, ang gagawin natin, yung tumama lang ang kulay. Take note, kulay ang tumama. Like this one. Kailangan, yan ay nakatapat sa'yo. Okay? Again, this is your front. Ito yung top. Yung tanging tama ang kulay, dapat nakatapat sa'yo. And dapat siya ay nasa right. Okay? Then, i-perform yung steps na to. Up, right, up inverted, left inverted, up, right inverted, up inverted, left. Okay, i-check kung tumama na rin ba sa iba. Hindi pa rin. Tama naman yung red still, pero yung mga kulay nun hindi pa. So ang goal natin is magtama yung mga kulay. Okay, kahit hindi muna yung orientation. I-perform lang ulit. Up, right, up inverted, left inverted, up, right inverted, up inverted, left. Ayan. So, tama pa rin yung red. Okay. Actually, yung gray, tama na yung orientation. Tama yung kulay. Ito, tama ang kulay, pero not the orientation. Tama na yung ating piece para dito, pero hindi tama yung kulay na nasa taas. Okay, so let's not mind this one anymore. So again, ito yung front natin kanina, lipat tayo dun sa mali. Yan. So nasa right natin siya dapat. Then we perform the formula na ginagamit natin kanina, yung right inverted, down inverted, right, down, paulit-ulit hanggang sa tatama yung orientation nito. So right inverted, down inverted, right, down, right inverted, down inverted, right, down. Ayan. Tumama yung orientation. So after nyan, iikot natin yung nasa taas natin counterclockwise. Okay, yung taas lang ang iikot natin. And then, dapat ito nasa right mo ulit. Okay, then perform the same steps. Right inverted, down inverted, right, down, right inverted, down inverted, right, down. Hanggang sa tumama yung orientation. Right inverted, down inverted, right, down, right inverted, down inverted, right, down. Okay, so tama na yung orientation. Then, ikutin lang natin to at nabuo na natin yung ating diamond cube.